Hello again, Region 9. This is still Arian K. Mendoza, and this is the continuation of my discussion about how to prepare the cash receipts and deposits journal. So, kung napanood niyo yung first video, I discussed there the different columns and accounts that we can see in the CRDJ template and explain kung kailan natin ginagamit itong mga accounts na to. In this video, this is part 2, I will be showing you the actual posting of collection from the CRR to CRDJ. So, hopefully, mapanood natin itong video na to and we can later on practice on our own para mas maintindihan natin and mas matandaan natin yung proseso. So, without further ado, let's start. So, first, we have here the CRR. So, we are all familiar here. So, nakalagay dito sa taas yung project name niya, Bangsamoro Pabahay, and then below that is the period of the collection for the period February 1, 2020 to February 28, 2020. On the side, makikita natin yung name of the cash collecting officer, the bank account number, and then the bank, branch, and type of account. So, nakalagay dito, holo/savings. So, meaning, ang ginagamit or pinapasukan ng account na to is savings account. Excuse. And then, the most important thing na titignan natin dito sa CRR is this side or this part, yung recap. So, kapag close up, ayan siya. So, makikita natin dito yung mga accounts na pinasukan ng collection. So, we have here yung cash collecting officer na naka-debit ng 32,449 for the total amount collected, and then the credit side is pinapakita niya yung application of payment, which includes ISR, amortization interest prior delinquency, and amortization interest current. So, this will be our basis in posting the collection in the CRDJ. So, let's go to our template. Yan. So, ito siya. So, makikita natin dito, lalagay natin dito sa column ng date is yung date na nandun sa ating CRR, which is February 1, 28, 2020. Name of the cash collecting officer, Miss Ma'am Shirley Sadaramin. Project name, Bangsamoro. Account number na makikita rin natin sa CRR, and you can also find it syempre dun sa deposit slip. And yan, nalagyan natin dyan. And then we will now post the collection to its account. So, naka-debit doon. Ito natin, naka-debit si Ma'am Shirley Sadaramin as cash collecting officer 32,449. So, dinebit din natin dyan. And then, debit cash in bank savings. Kasi nakita natin dito sa CRR natin na type of account niya is savings. Makikita rin natin yan doon sa ating deposit slip. So, kung magkano yung amount na nasa deposit slip, yun yung i-debit natin sa cash in bank savings account. And then next, we will now go to the credit side. Sabi ko nga dun sa first video, kung magkano yung dineposit ni cash collecting officer, i-credit din niya yon sa cash collecting officer. So, we have your credit cash collecting officer na 32,449. Next is the application of payment. So, meron siyang credit to ISR na 11,974. So, ayan siya. And then, itong column na to, tinutotal lang naman niya itong lahat ng receivable. So, in this case, installment receivable lang siya. So, yun lang din yung amount na nag-appear doon sa total.
Next is the amortization interest prior 16,553. So dito, dahil AI prior siya, dito natin siya ipopose sa accumulated surplus deficit. So ito siya, 16,553.72. Next is the DI na 2,847.47. So ayan siya. Next is the amortization interest current na 1,072.85. So, ito siya. So, kapag chinek natin yan, wala na ibang nakalagay dyan. So, meaning, yun lang yung application of payment niya. And when we check dito sa ating monitoring or checking, so, 0, wala namang, ibig sabihin yan is credit, debit is equal to credit. Wala siyang balance, so ibig sabihin na deposit din niya lahat. Another example is this one. Kamahardika Anvil for the period February 1, 2020 to February 28, 2020. Cash collecting officer, si Ma'am Shirley pa rin. Bank account number and then type of bank, savings pa rin. So, let's look at its recap. Ayan siya. So, ito rin yung ipopost natin doon sa same dun sa ginawa natin kanina. Ipopost din natin siya doon sa ating CRDJ template. So, ito siya. Ma'am Shirley Sadaramil, date, the project name, account number, and then debit, cash collecting officer for 9,750. So, ito siya. And then debit 6,750. So ito yung naka-indicate dun sa deposit slip. So I was not able to give or show you yung deposit slip kasi mali yung napicturean kong deposit slip. So when you look at it naman sa actual, yan yung nakalagay dun sa deposit slip. And then credit for the same amount yung cash collecting officer na 6,750. In this case, makikita natin na hindi na deposit ni Ma'am Shirley lahat ng kanyang nakolekta, kaya meron pa siyang balance na 3,000. So, next, we will go to the application of payment. So, meron siya ditong credit to ISR na 6,280. So, ayan siya. And then, tinutang na ulit si accounts receivable. And then, next is, meron siya ditong amortization interest current na 923.55. So, ito siya. And then, DI of 1,779.17. Ito siya. And then, amortization interest prior na 765.25. So, dito siya sa accumulated surplus and deficit since prior years AI siya. And, meron din siya ditong other excess payment na 1 peso and 54 centavos. So, dito siya sa miscellaneous income. So, sabi ko nga dun sa part 1 video na miscellaneous income has a lot of mga under accounts. So, iba-ibang klase miscellaneous income siya. In this case, excess payment siya. So, we have to indicate here na excess payment siya. Para pag pinost siya sa schedule dito sa main, makikita agad natin yan. So, when we check, wala nang iba dyan. Wala nang ibang nakalagay. And then, chinek natin to. So, okay, 0. Ayan. And that's it. Ganun lang siya. Ipopost nyo lang kung ano yung nandun sa recap. And make sure na this 2 is balanced. Pareha sila. Kasi there are instances na due to technical error siguro sa system, hindi siya nagbabalance. So, we have to check it always. Next, I will show you naman on how to summarize this. So, kunwari, nalagyan nyo na lahat yan, na-post nyo na lahat ng collection ni Ma'am Shirley, ni Ma'am Aida, and Ma'am Jacqueline. So, okay na yan. What we are going to do is we will just highlight this
and cover nyo lahat ng account. Kahit walang laman, okay lang. And then, you just have to click this one. This is the subtotal function of the Excel. So, pag click natin yan, lalabas siya, sum. And you just have to check lahat ng gusto nyong i-subtotal. In this case, lahat ng account. Ayan, professional. So, ayan. So, okay. Ayan. So, kung makikita nyo, dito, nagkaroon na siya ng subtotal. Hindi siya in-insert, kundi ito yung function talaga ng subtotal. So, meron na siyang subtotal, Ma'am Shirley, Ma'am Aida, and Ma'am Jacqueline. And, meron pa rin siyang grand total. So, what are we going to do next? So, meron pala siyang additional information. May makikita kayo dito sa side na to. May 1, 2, 3. So, kapag clinic nyo yung 2, yung subtotal lang ang makikita nyo. And kapag clinic nyo naman yung 1, yung grand total na. So, this function is very useful talaga. No? Ayan. So, meron tayong subtotal. We use subtotal function kasi kapag minano-mano natin yan, there are instances na nagkakamali tayo sa coverage ng subtotal. Minsan, hindi natin nasasama yung ibang, yung ibang cell. So, maganda siyang gamitin kasi nako-cover niya lahat. Basta same lang lahat ng pangalan na nandito. Yun yung sinasubtotal niya. So, now, we will now post it to the general journal entry voucher or yung Jeff natin. So, ang gagawin lang natin dito, we will just get all the subtotals. So, in this case, naka-debit kay cash collecting officer si Ma'am Shirley. Ipopost lang natin siya dito sa tapat ng pangalan niya. Ayan. In this case, wala naman si Ma'am Aida, Ma'am Jacqueline. Tapos, next is yung cash in bank savings. So, titignan natin dito yung cash in bank savings natin. Ito, hindi siya lahat pareha. So, we have to get, kunwari, ito lang. So, 147.90. Ito lang yung ilalagay natin dito. Nakadebit. Yan. So, ito, since ito pare-parehas lang, so naka-subtotal kasi siya, we can just move the cursor naman. And post it here. Ayan. Next is ito, si credit cash collect na 103. Ayan. So, makikita natin, this just only shows na i-deposit lahat ng na-credit ng na-collecta. Kaya siya equal lang yung amount niya. Next, we will post the receivable, the application of payment. So, receivable, dito lang siya. Rental. And then, AI current. Ayan natin siya. Ay, suma ito pala. Credit pala siya. Sorry. Ito, credit si AI. Credit si BI. Credit si AI prior. So, dito naman, meron siyang miscellaneous income, which is the excess payment. So, i-post na lang din natin dito. Ayan. So, pag dinignan natin siya, ayan, balance na siya. So, we can remove those accounts na wala namang laman para hindi naman na tayo makulong. Ayan. Ito, tanggalin na rin natin. Or hide na lang natin. Ayan. So, yan. Nandito yung explanation natin to recognize collection and deposit of various collecting officer for the month of March 2020. Tapos, lagyan natin kung sino nag-prepare, reviewed by the Chief Corporate Accountant, and approved by the Regional Manager. So, ganun lang siya kadali. So, for any questions, you can always contact us at these numbers, no? Tsaka yung email namin. Very active yan. Nababasa namin yung inyong mga inquiries.